Okay, welcome pang muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Junel Brillo. Okay, itong katanungan na ito ay ilang beses ko nang nasagot. Pero ngayon ay meron na tayong pandemo dahil meron tayo ditong 1911 na aking minomodified. Okay, so para maliwanag na sa lahat, sana ito na ang huling tanong nitong ano na ito. At inaano ko sa inyo na panoorin muna ninyo yung mga luma kong video dahil halos lahat naman ng tanong ay nasagot ko na. Ang kaso nga lang, hindi niyo pinapanood yung mga video ko kaya nagpapaulit-ulit tayo. Kaya disclaimer dun sa mga masugid kong taga-subaybay na talagang meron tayong mga mga bagong subscribers na gusto ko rin namang mapagbigyan. Okay, so kahit nasagot na natin ito ng ilang beses, ay sasagutin natin ito at mas malinaw ngayon yung aking kasagutan dahil meron tayong pandemo na 1911. Kasi minsan wala tayong 1911, di ko ma-demo ng maayos, baka hindi naintindihan. Kasi nga, wala naman tayong sariling baril dito sa Kuwait. Doon sa mga hindi pa nakakilala sa akin, dito ako nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant na. At 20 years na ako nagtatrabaho dito para doon sa aking mga baser. Okay? So, ayan. At ang katanungan niya ito, Colt 45 na M1911A1, pangalawang putok po idol, ayaw na makalabit. Ano po ang dahilan? Ano pong gagawin? Okay, so lahat na sasagutin ko na ito, pero bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga video dahil nadadagdagan naman yung ating mga subscribers. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nadadagdagan naman yung ating mga revenues na kung saan ang ating mga kikita sa YouTube channel ay itinutulong natin doon sa ating mga beneficiary. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent na ang kita ng ating YouTube channel ay para sa kanila natin itinutulong. Hindi ko nga lang sila ginagawa ng video dahil hindi naman natin content yung gawa ng video yung mga bata. Isa pa, nasa Pilipinas yung mga yon. Hindi yan ang content natin. Ang content natin ay paggagawa ng baril. Okay, so pagtuturo ng baril. Ang kita nga lang nitong ating YouTube channel ay para sa kanila. Tinutulong natin. Kaya maraming salamat do sa mga nagpadala din dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Yan po yung anak ko na aking tresurera. Tumatanggap ng inyong mga padala para maiabot do sa ating mga beneficiary. Mag-message lamang kayo dyan. Huwag kayong tumawag para bumili ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Mag-message po kayo dyan kung meron kayo ipaabot na tulong para ma-recognize kayo at mapasalamatan ng ating YouTube channel. Kaya maraming salamat kay Sir Nolipis America ng Virginia, USA. Bagaman ayaw mo sir pakilala ng tunay mong pangalan, ako ay labis na nagpapasalamat sa iyo na ikaw ay isang matulungin na tao. Sana marami pang kagaya mo na matulungin din para marami pa tayong mga batang matulungan. Kaya pagpalain ka ng ating Panginoon at advance Merry Christmas sa inyong lahat. Okay yan. Okay, punta na tayo dito sa ating topic na katanungan ni Junel Brillo. Okay, unang-una sa lahat. Yan, meron na tayong pumutok naman eh. Okay, hindi naman ito puputok, wala itong barrel kasi minomodified ko ito. Okay, at ibibigay ko sa inyo update nito pag ito natapos na kung anong mga ginawa ko dito. Okay, so pumutok naman eh. 2 beses pumutok. 2 beses pumutok eh. So pumutok, walang problema yung baril, pumuputok eh. Eh bakit biglang hindi na makalabit yung trigger? Okay. Ang unang-una diyan ay ito, maraming beses ko na itong sinabi. Ang unang-una diyan ay siyempre yung safety features. Okay, ang thumb safety nito ay ito. Ito yung thumb safety nito. Pag ito itinaas natin, hindi na puputok yan, hindi na makakalabit yan. Kahit pa na naka-safety na yan. Ngayon, pag kayo pumutok at ang kamay ninyo ay nandito, lalagay natin dito. Lapit na natin yung camera. Ayan. Pag kayo pumutok at ang kamay ninyo ay andi dito, ganyan ang hawak ninyo. Ano ang tendency niyan?
ay baka sa pangalawang putok ay naiangat na ninyong ganyan yan. Hindi na ninyo makakalabit yan. Oh, hindi na ninyo makakalabit yan. Yan ang human error ang tawag dyan. Hindi na ninyo makakalabit yan. Kaya nga, pag ang turo ko sa mga shooter ko, dito nyo ilagay yung inyong yung inyong mga kamay, ay yung inyong thumb, para ganyan. Yung standard, napakaliit niya kasi yung standard o yung classic na standard, napakaliit yan maliit yan, hindi ninyo ilalagay yan. Okay, so yan ang problema. Kaya yung iba, modified ko ito mo modified ko, papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko ito modified. So yan, ang pangalawa, itong safety grip. Pag itong safety grip ay hindi ninyo na-press, hindi rin ninyo makuha. May safety grip nga yan ito. Pagkawang yung hawak ninyo, pag halimbawa, hindi maganda yung pagka-grip ninyo, hindi, dapat yan ay yung kamay, ayos yung safety grip ninyo para tingnan ninyo, makakalabit yan, para makalabit ninyo. So, pag ang safety grip ninyo ay hindi nakakawang ang safety grip ninyo, kawang, ayan kahit pa dito nakalagay ang kamay ninyo, kawang, hindi ninyo makakalabit yan hindi ninyo makakalabit yan kasi nga yung safety grip. So yun ang pangalawa. Okay, ang pangatlo dyan ay ito. Tingnan ninyo itong disconnector na ito. Pag itong disconnector na ito ay nakalubog, pag nakalubog yan, ilulubog ko ito. Hindi rin yan magano kahit pa naka-grip kayo diyan. Hindi rin makakalabit yan. So pag ito'y umistak, itong plunger na ito yung disconnector. Pag itong disconnector na ito ay laruin ninyo at hindi ito lumalaban itong disconnector na ito. Pag ito'y nilaro ninyo, yan, at hindi nananatiling nakalubog yan, nakaganyan yan, hindi yan makakalabit. Kasi hindi magdi-disconnect yung share. So tingnan ninyo ito, baka ito ay hindi lumalaban. Ang diferensya naman yan dito yung share, yung kanyang pag tinanggal ninyo ito, tingnan ko kung nandito yung aking lip spring. Ito, malimit ko na itong pag mali ang kabit ninyo nito at hindi ito tumama. At hindi tumama ito dun sa kanyang timing. Halimbawa, ito'y bumaba o tumaas, hindi na tama. Magkakameron ng malfunction yan. Yung iba naman, ang ginagawa, ito'y pinapalambot. Pag ito'y lumambot, hindi na niya, itong nasa gitna kasi na itong nagtutulak dyan nagtutulak dito. Ito, yan. So ito, kukumplituhin ko na yung sagot ko Ito, pag ito ay hindi niya na itulak, ito nagtutulak dito kaya ang korte niyan ay flare pag ano niyan Ito itutulak niya yung pataas, ito nagtutulak. So pag hindi ito gumana, isa pa yun. Minsan puputok, minsan hindi. So, alin dyan sa mga nabanggit ko ang diferensya ng baril mo? Okay, so yan lamang tatlo na yan ang alam ko. At meron pang isa. Itong tornilyo na to, itong allen screw dito. Pag ang baril mo ay walang yung walang tinanggal yung slack na yan. May slack yan yung trigger travel. Yung kumukuha ng wall. Ng tigas, okay? Yan, kasi yung iba, ayaw nila nung matigas ito. Ang ginagawa nila ito, binabalik nila ito. Buti pa may nabibili namang malambot nito Kung hindi niyo kabisado itong nito, bili na lang kayo ng mas malambot nito. May nabibili nito. O pwede kayong mag-DIY. Pag napasobrang lambot 'yan at gusto kasi ninyo, yan kasi ito kasi ang nagtutulak din sa dito sa trigger Tinutulak niya yung trigger, yung magazine ring ito. Konektado yan dito. So pinapalambot ito. So yun ang isa pang niyan. At pagka ito nasobrahan ng adjust ninyo dito, okay? Kasi yan, ayaw nila nung mahaba yung yung ganyan, ayaw nila nung mahabang ganyan, tinatanggal nila yan. So minsan nagmamalfunction yan.
So, yan pang isa. So, kaya ito, yung ibang mga shooter ay minumodified itong ano. Tanggalin ko lang ito Dali. Ito minomodify, kaya ito minomodify dito kasi yung original nito ay napakaliit. Okay. So, yung shooter ko na estudyante ko ay sabi ko i-modify ko yung baril mo. So, ito ang ginagawa ko. Hindi pa ito tapos Ito ay ano pa lang, nakaporma pa lang. Para lang kayo magkamero ng idea. Malay ninyo, baka pagkakitaan din ninyo ito. Hindi naman tayo madamot mga gunsmith dyan, kahit nang babas kayo sa akin, baka makatuto kayo sa akin ng konti. Okay? Sandali lang. Papakita ko sa inyo ang forma nito. Kung makikita ninyo to hindi pa to tapos huwag ninyong pintasan. Papakita ko ito sa inyo pag tapos na. Okay. So, yan. Matututo kayo sa akin dito. Kung makikita ninyo ito, meron siyang wall dito. Para yung inyong daliri, para yung inyong thumb, ay hindi sumasaya dito sa slide. Minsan okay, kita ninyo, hindi sumasaya sa slide kasi naglagay tayo ng wall dito. Wall. Pero hindi pa ito ang hugis dito, paliliitin ko pa yan. Para yung slide niya, ayan kasi yung minsan, pag nakaganyan ka, lalo yung serration dito, at nakaganyan ka, yung serration dyan, sasabit itong thumb mo. So, naglagay tayo dito ng wall. At yung wall niyan, ayan sakto lang yung kanyang slide. Na hindi naman sasayad yan kasi nga may kawang niya na parang papilang. Parang papil ang kawang niyan dyan. So, ito. Yan ang kawang niyan dyan. May kawang niyan dyan. Para yung slide niya ay makapaglaro. Okay? Makapaglaro dyan. So, yung kamay mo dyan, at take note, mas malaki na itong thumb rest niya. Kasi malaking tulong ito para maano yung recoil niya. Yan Pag nandyan yung thumb rest mo, maganda ang hawak mo dyan. Plus, lalagyan ko pa ng thumb rest yan dito. Maganda. Ang ganda ng feel mo dyan pag nakaganyan ka. Pag ganyan ang hawak mo, ang ganda ng feel ng baril mo dyan. Kontrolado mo ang recoil niyan. Dahil nga ito nakapress sa baba. Itong thumb safety. At hindi mo mailalagay dito yung kamay mo sa ilalim. Okay, hindi mo mailalagay yung kamay mo dito sa ilalim. Kasi nga, pag nakalagay yung kamay mo dyan sa ilalim, ano na yan? Hindi na pwede kasi sisikip na yan Awkward ka na yan, ang pakiramdam mo. Hindi na magkakasi ang kamay mo dyan. So, mapipilitan ka ngayon, dito mo ilagay yung iyong thumb. Okay? At napakaganda ng control ng recoil niyan pag nakaya thumb ka dito. Kontrolado mo. Kaya, yung estudyante ko, sabi ko, imomodified ko yung mo. Kasi, lumaban siya ng competition sa Saudi. Pero, yung kanya classic standard, pero tinalo niya yung mga optic. Kaso nga lang, siyempre, yung kanyang score, ay dahil isa lang siyang naka-classic standard Wala siyang kalaban. Pero nagtaka sa kanya yung mga naka-optic, tinalo niya sa score. Okay nga lang, hindi niya nakuha yung trophy dahil wala naman siya doon sa kategory na yun. Pero tinalo niya. Pero tingnan ninyo ang kanyang sight. At imomodified ko pa rin ang sight nito. Lalagyan ko pa ito ng mataas na sight. Dahil meron naman itong kasi maganda sa practical shooting, yung mataas ang sight. Kita mo kagad, mas mabilis kang ma-acquisition. So, hindi naman yung topic natin. Ang topic natin ay thumb safety. Kaya itong thumb safety na ito ay malaking bagay sa mga baguhan. Lalo na yung mga hindi pa sanay. So, ayan. Ibibigay ko sa inyo ang nito, ang update nito. Hindi pa ito tapos. Ito ay kumbaga ay rough finish pa to. Gusto ko lang munang ipahawak dun sa may-ari nito kung tama ba sa kanya ang taas, kung gusto niyang ibaba ng konti. Pero kasi ito sa akin, tamang-tama ito Itong taas na to. Tamang-tama itong taas na ito sa akin. Pero hindi naman ako ang gagamit. Kaya gusto ko munang ipahawak sa kanya. Ipa-feel sa kanya kung ayos ba. Okay, ang cons lang nito ay hindi mo na dito ikakasayan. Dito ka na ngayon kaya dapat yung mga 1911 ninyo, may serration din dito.
may serration din dito. Dito ka na ngayon magkakasan yan. Hindi na dito kasi nga meron ng ano. Pero ito ay napakaganda nito. So ayan, ang isa kong maibibigay sa inyo na pwede ninyo mga gunsmith. Hindi naman tayo madamot. Ganitong modified ang maganda sa mga pang-competition. At kahit yung mga may 1911 sa inyo, kung kaya ninyo mag-DIY niyan, ay pwede naman. So ayan ang mga gusto kong ipaabatid sa inyo. So sana nasagot ko na yung katanungan. At okay, maraming salamat din sa mga nagtatanong. Bagaman paulit-ulit tayo, pero kaya dinagdagan ko naman itong ating content ngayon tungkol dito sa thumb safety para naman may pakinabangan kayo. Yung mga ibang, kasi mas maganda rin yung mga, kahit paulit-ulit yung ating mga video, may naidadagdag naman tayo na panibagong kaalaman. So nadadagdagan. Okay, kaya yung sa thumb safety ay may panibago kayong nalaman. Kaya mas maganda rin kahit napanood na ninyo yung topic na yun, panoorin ulit ninyo, sigurado kayo meron tayong ingredients na bagong ilalagay. Okay, so ayan, para hindi naman kayo magsawa do sa ating mga kumbaga lutuin. Yung iba naman nakikikain sa atin, nagrereklamo pa, dami daw natin patalastas. Libre na nga, nagtuturo na nga tayo, nagbibigay tayo ng mga information, yung mga hindi pa ninyo alam. Yung iba naman nakakaalam na, pero okay lang yun. Na yung iba naman nagtuturo na tayo ng libre, irereklamo pa yung YouTube channel na dami mong patalastas. Okay. Ay, YouTube nga may patalastas din eh. Manood kayo ng, kahit nga sa Facebook may patalastas din eh. Tapos ako pagbabawalan magpatalastas, ako nga libre na nga eh. Okay, so ayan, wala namang problema sa akin yan. At ito ay content ko ito. Ito ang content ko, para gusto nyo, para malaman nyo, ang content ko ay hindi talaga yung pagcha-charity content, kundi yung kita ng ating content ay binibigay natin sa charity. Yun lang gusto ko ipaliwanag sa inyo. Okay, so ayan, babasahin lang natin yung ating mga nasa community spotlight. Shout out kay Joran De Pilotero, meron kang 47 engagement. Shout out kay Kablas, meron kang 1 engagement. Shout out kay Hansel Evangelista. At shout out din sa mga kasamahan mo sa One Gun Pilipinas, Bulacan Chapter. Marami tayong subscribers dyan. Shout out din kay Tyrell Chas Villanueva. Meron kang 2 engagement. Shout out kay Gameboy. Meron ka 75 engagement. Okay, shout out na rin doon sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin ninyo aming bagong Papa Burger dyan. Nandyan sa dati kong masisiyap, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Okay, God bless sa inyo lahat. Thank you very much.